Mga ka-sports, opisyal nang inilabas ng Australian Boomers ang kanilang lineup para sa 2027 FIBA World Cup qualifiers at maraming fans ang napatanong. Ito na ba ang pinakamahinang Aussie team na maaaring magkaharap ng Gilas Pilipinas? O kahit hindi sila kompleto, sapat pa rin ba ang kanilang lakas para dominahin ang Asian region? Sa video na ito, himayin natin ang buong roster ng Australia, ang kanilang mga pangunahing bituin at kung paano sila maaaring tapatan ng Gilas Pilipinas sa darating na qualifiers. Pero bago ang lahat, kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, Australia, inilabas ang kanilang 12-man roster. Narito ang kanilang lineup. Si Taran Armstrong, si Josh Banan, si Bryce Cotton, Alex Condon, Mitch Creek, Angus Glover, thought about it, put it on the floor. Men Henshall, Jack Mavey, Elijah Pepper, Keanu Pender, Tyrese Proctor, Washington, Atlanta's final game will be down in South Florida against the Miami Heat. Proctor Wanasi Swaka Lobulok. Low. And a bad turnover as Lobuluk taking it away for the Bears in a fast break opportunity. Sa unang tingin, mapapansin agad na wala rito ang ilang NBA stars ng Australia kagaya ni Josh Giddey, Dyson Daniels, Jack Landale, Dante Exum, Patty Mills. Ngunit huwag magpaloko. Kahit kulang sila ng NBA stars, napakalalim ng basketball program ng mga Aussie. So ngayon, pinakadelikadong player na si Bryce Cotton. Kung may isang player na dapat bantayan ng Gilas, ito ay si Bryce Cotton. Isa siya sa pinakamalupit na scorer sa Australian NBL. Kilalang kilala siya sa kanyang mabilis na first step, deadly 3-point shooting, kakayahang umiscore kahit mahigpit ang depensa. Kapag nag-init si Cotton, kaya niyang magbuhos ng 30 puntos anumang gabi. Isa siyang player na pwedeng sumira sa depensa ng kahit anong kupunan sa Asia. So ngayon, Tyrese Proctor, future NBA player. Isa pang malaking pangalan sa roster ay si Tyrese Proctor, dating standout ng Duke University sa NCAA. Marami ang naniniwalang may potensyal siyang maging regular NBA player. Sa kanyang murang edad, mayroon na siyang elite ball handling, mahusay na court vision, matalinong decision making. Kung siya ang magdidikta ng opensa ng Boomers, malaking problema ito para sa Gilas backcourt. So ngayon, Alex Condon at Josh Banan sa ilalim. Sa frontcourt naman, nandyan sina Alex Condon at Josh Banan. Parehong malalaki, athletic at versatile. Hindi lamang sila pang rebound, marunong din silang magpasok mula sa perimeter, maglaro sa transition, gumawa ng plays para sa teammates. Ito ang klase ng modernong big man na mahirap depensahan. So ngayon dito naman tayo sa kanilang veteran leader na si Mitch Creek. Hindi rin mawawala ang veteranong si Mitch Creek ha. Isa po siyang pinakakilalang Australian player sa nakaraang dekada. Bagamat hindi na bata, dala niya ang leadership experience at toughness. Siya ang magiging puso ng kupunan lalo na sa mga crucial moments. So ngayon, kaya ba silang talunin ng ating national team? Ngayon ang napakalaking tanong mga ka-sports. Kaya ba talaga talunin ang ating Gilas Pilipinas? Ang sagot, possible. Pero hindi magiging madali ha. Kung may papalaro ng Gilas ang kanilang pinakamahusay na lineup na binuo ni Kai Soto, AJ Edu, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Scottie Thompson, Justin Brownlee, may chance ang Pilipinas na makipagsabayan. Lalo na kung sa harap ng Filipino crowd gaganapin ng laban. So ngayon, mga advantage ng Gilas. Una-una mga ka-sports, mas pamilyar ang Gilas sa FIBA system ni Coach Tim Cone. Pangalawa, mas marami ng international experience ang kasalukuyang core. Pangatlo, may laki at rim protection tayo sa presensya ni Kai at AJ. At pang-apat, mayroon tayong natural scorer at leader sa katauhan ni Justin Brownlee. So ngayon, mga dapat bantayan. Ngunit kailangan ding bantayan ng Gilas ang turnovers, transition defense, perimeter shooting ng mga Aussie. Kapag pinayagan mong tumakbo ang Boomers, mabilis nilang mapapalaki ang kalamangan. Kahit hindi ito ang pinakamalakas na Australian rooster na nakita natin for now, isa pa rin sila sa pinakamahusay na basketball
nation sa buong mundo. May lalim, may sistema, may talento, pero iba na rin ang Gilas Pilipinas ngayon. Mas matured, mas may chemistry, mas maraming international experience. Kaya kung makaharap ang dalawang koponan sa qualifiers, aasahan nating magiging isa itong matinding bakbakan. At kung maayos ang preparation ng Gilas, hindi imposible ang isang malaking upset laban sa Australian Boomers. So ngayon mga ka-sports, ano po sa inyong tingin? Kaya bang talunin ng Gilas Pilipinas ang current Australian Rooster na ito? I-comment ang iyong prediction at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang balita tungkol sa Gilas Pilipinas. Maraming salamat sa panunood at mabuhay ang Philippine Basketball. Laban Pilipinas, puso, God bless us all. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!